Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs and cross watchers. This is your reading for December 22 to 28 or even after those dates because this is also a timeless reading din naman. So kahit kailan makarating sa itong reading na ito, nawalan akong boses. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko sa inyo mga Gemini kasi Pasko na nga pala itong petsa ng ating reading. Baka kasi makalimutan ko pa. Maraming salamat Gemini kung ikaw ay laging sumusubaybay at patuloy. At ako'y thankful and grateful sa lahat ng inyong suporta, sa mga nag-like, follow, nag-subscribe, mga nag-a-avail ng membership, subscription, private readings, yung mga nag-share, nagko-comment, no? Malaking tulong yung mga yan, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip na mga commercials or ads sa mga videos ko. Regarding private reading, pakitignan na lang po yung mga nakasulat sa description or nasa pinakadulo. Pinapahiya ako ng boses ko, Gemini. Kaya natin. Ano ba to? Puto ng card mo, Gemini. Paskong Pasko. Pero huwag ka matakot, dear. Hindi naman ito always about may natepok or natsugi. Siguro meron lang something dito na sa ayaw at sa gusto mo, magtatapos talaga. Yun naman ang ibig sabihin nito. Yes, this is yung period na ng talagang hanggang doon na lang. Pero ang maganda rito is magkakaroon ka ng closure, magkakaroon ka na siguro ng peace of mind. Kasi alam mo na kumbaga parang this matter has been laid to rest Kasi 'di ba parang yun naman yung symbolism ng death na parang pag tayo ay nahimlay na, mananahimik na tayo. Parang ganun, 'di ba? Yun yung nahugot kong energy, no? Whatever the situation yung tinutukoy dito. Okay? Something na talagang na siya, mapuput to rest na, for good na. Alam mo yun? Kumbaga nilibing na di ba? Siyempre, alam na mahukayin mo pa, unless huhukayin mo uli, no? So, meron ding ditong something about pride. May taong ma-pride dito, whether ikaw to, yung person na nakakadil mo. Sobrang, isa pa to. Sobrang taas din ng tingin nito sa sarili nito. Okay? May pagka-conceited. Ma-ego, ma-pride, mataas ang tingin sa sarili. Sino kaya yan? Ayun, May kuro-kuro na Feeling niya, siya VIP. Charot, no? Basta pride situation dito, nakikita ko. Situation na merong involve ang pride, whether sa romantic yan, hindi. Meron ding disturbance sa'yo. Ano ba to, Gemini? Ano ba itong energies mo? May gumagambala ba sa'yo? Hindi ko alam kung ikaw ay pwede itong sa kalooban mo, may bumabagabag ba sa isip mo? Or meron ba ditong pabigat? Kasi parang meron something na nakapatong sa balikat mo. Bigat na bigat ka. It seems that you are carrying a heavy load, pero parang ikaw lang ang nakakakita nito. That is my interpretation dito sa illustration sa card mo. And it seems that siguro you're feeling that you're suffering alone. Mabigat, whatever energy ito na lumulukob sa'yo, you should not submit to this kind of energy. Kasi alam naman natin na na kapag tayo ay burdened, andyan naman si God, or andyan si God para i-surrender mo yung mga burden na yan. Hindi lang yun. Always remember that, there are people na nagmamahal sa'yo, na pwede mong ihinga, i-share, whatever itong burden na to na nararamdaman mo mabigat. No? So, yan. Basta meron lang ditong parang alam mo yung pabuhat. May pabuhat na energy dyan na parang pasan-pasan mo yan. At siguro maybe you're feeling tired or this
this heaviness is dragging you down. Kasi nga, parang ganun eh. Okay, yun yung napifeel ko. Pasko pa naman, Gemini. Ano ka ba? Huwag ka nga maging gloomy dyan. Coach, advice, obedience, and knowledge. No? So, sa tingin ko sa iba, yung iba sa inyo, baka meron kayong bagong matututunan na aralin or gustong gawin. No? Baka may mga plans kayong mag-schooling uli, trainings, or basta there is, something dito na matututunan mo, experience, or new ideas or perspective, pwede rin naman. Pero may binabanggit ditong advice at pagiging masunurin doon sa ipinapayo. Basta there is knowledge dito or mentorship. Maybe, merong someone na tuturuan mo ng leksyon or meron kang matututunan from this person or this experience or situation, no? So, tignan pa natin yung ibang energies mo, Gemini. Alam nyo guys, naalala ko may napanood akong movie na Thai yung mga characters nila na yung, hindi ko alam may babae doon na sumasakay sa balik. Wala lang ko lang. Na-share ko lang, baka napanood nyo rin yun. Kung na maalala yung title ng movie na yun. Horror siya. Overthinking. Ayan na sinasabi ko eh. Papakain ka dito sa overthinking mo, Gemini. O mapapa-overthink ka siguro pagdating dito sa person mo, sa jowa mo, or sa asawa mo. Sa kakonect mo. May overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. So, this is imagining things even before nangyayari. Hindi pa nangyayari pero parang ina-anticipate mo na kagad, ini-imagine mo na kagad, no? Remember, no, your thoughts create your reality. Kumbaga, parang ganun eh. Whatever we put in our hearts, in our mind, yun din yung magmamanifest, ma-attract natin. So, be careful lang kung anong mga iniisip mo. Kasi, sinasabi kasi dyan, pwedeng itong naiisip mo tungkol dito, sa bagay na to, related sa jowa mo, sa connection nyo, is pwedeng imagination mo lang naman. Wala naman talaga doon. Okay? So, huwag ka na mag-isip. Huwag ka na mag-isip ng mga kung ano-anong masama. Diba? Maaaning ka lang pagka ganyan. And hindi rin kasi parang hindi naman talaga nangyayari, hindi naman talaga totoo, tapos ini-imagine mo pa So nothing has gone wrong. Ayan talagang tinatampal ka netong card mo eh. Huwag ka na mag-isip dahil wala naman talagang mali. Ayan trust the process, this connection is divinely timed. So meron ding may element dito about divine timing. So, yung tamang panahon, tamang tempo, na pwedeng this is surrendering, no, to the divine timing. Huwag mong pangunahan. Kasi nga, meron kang something dito na ina-anticipate mo na, iniisip mo na even before it's, even before pa mangyari. Okay? Kasi may spoil lang yung makakasira sa inyo. Tsaka unhealthy kasi wala naman talaga. Tapos ginuguni-guni mo, tapos feeling mo kaagad, totoo na. Diba? So, na-jinx mo na in a way Diba? Yan. Yung sabi ng cards mo, hindi ako yun diba may unconditional, buksan mo kasi yung puso mo. Ganun talaga Pag nagmahal tayo, susugal tayo Diba? Sa una, hindi mo alam kung anong magiging outcome. Pero ganun talaga magmahal. Parang pag-a-apply lang din ng trabaho yan. Bakit? Alam mo na ba agad napapasa ka unless may padrino ka doon, nag-usap na kayo, papasa kita. Diba? Sa buhay, ganun din Diba? Paano ba? Saan ba yun? Sa movie ni Forrest Gump na, yun? Life is a box full of chocolates na hindi mo alam kung ano yung makukuha mong chocolate. Ganun din yun. Sa love, ganun din. Diba, ikaw ba pag pinanganak ka, alam mo na ba yung magiging outcome ng buhay mo? Hindi rin naman Nag-unfold na natural
So, dito nakikita ko, wala ka sigurong dapat ipag-alala kasi there is unconditional love pagdating sa inyo sa connection ninyo. Ayan, unconditional love. The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. So, nakikita ko this is solid na pagmamahal na hindi na aagaw. Sabi, na nothing and no one can take it away from you. O, diba? Solid. Love ito. TL yan. True love yan. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Ayan na nga yung sinasabi ko. Sige. Pagka, diba, pag lagi ka nalang takot, hindi ka na mabubuhay ng masaya nun kasi lagi ka nalang takot. Pag lagi kang takot sa pag-ibig, hindi ka na magta-try. Ending, di ka na makakapag-asawa. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba parang pagbibisikleta yan eh. Hindi ka, ewan ko kasi parang napansin ko, kapag hindi ka na gasgasan sa bisikleta, hindi ka na binyagan. Nung panahon namin yun nung bata kami. Well, example ko lang yun, pero syempre siguro hindi naman lahat nasusugatan para lang matuto ka magbisikleta. Pero ang ibig ko lang sabihin doon is, it's the willingness to take risk. Kasi pag masyado kang takot, ayaw mo mag-leave ng comfort zone mo, wala kang madidiscover eh, diba? So pagdating dito sa love life mo, parang ganun din yung sinasabi sa'yo. Okay? Mensahe ng mga cards mo yan, no? So, tignan pa natin yung mga iba mo pang energies. Oops! Yung disturbance na yan, pwedeng yan, tao yan. Istorbo. Epal, pwedeng ganun. O pwede rin naman sitwasyon. Something na hindi mo ina-expect na pwedeng mag-cause ng aberya. Nasingit ko lang. Okay, pagdating sa mga zodiac signs na meron dito, meron tayo ditong Leo, may Aquarius, meron kang Capricorn, Pisces at saka Virgo. So malakas yung energy ng ay, sorry pala, hindi. Pag tag-iisa lang pala sila. Malakas actually energy na major cards. So, nakikita ko siguro may mga major things na paparating para sa iyo, Gemini. Especially doon sa death card, which is the transformation na ending, Oo. Yes, definitely. Meron ng something like an unhealthy pattern or toxic connection that is ending for you with the devil card reversed. So, meron na. May magtatapos na rito na toxic situation. Relationship or whatever. Oh, 'di ba? Yan anong sabi sa iyo ng sun card mo? Count your blessings. Just have fun. Huwag mo i-spoilin yung mga bagay-bagay na kaka-overthink mo, kakaisip mo ng mga bagay na isn't there at the first place. Isn't there in the first place. Mali yata yung preposition ko doon. So, yun. Huwag mo i-spoilin yung mga bagay. Sabi ko nga, ginijinx mo eh. Huwag mo nang pangunahan. Yan mo lang. Ganun talaga. Enjoyin mo lang every moment nitong sitwasyon na to. Whatever itong journey na ito. No? Sabi dito, Sun card is about positivity. Good health. Lahat ng magagandang bagay is the Sun card. Kahit nabaliktarin mo yung Sun card. Yun ang alam ko Yun ang alam ko. Kaya nga sabi dito, just have fun. Only in the reverse position, it could be delayed or diminished kasi marami kasing meanings ang reversals eh. And it's a long debate kung pag-uusapan pa natin yan. Hindi ba iba yung mga pamamaraan ng mga readers? There's no right or wrong pagdating sa pagbabasa ng baraha. No? Others, they don't read reversals. Walang tama o mali. Okay? Kasi baka naging limited yung mga opinion ninyo, pananaw nyo sa pagbabasa ng baraha. Just, dito? Siningit ko lang. Okay? So, basta sinasabi dito, Gemini, count your blessings. Pwedeng may mga blessings, hindi mo lang nare-realize kasi gloomy ka eh.
Okay? So, yan. Merong mga blessings sa'yo dito. Kailangan maging masaya ka. Oh, there is play. Kailangan mag-enjoy ka naman. Masyado ka yatang seryoso. Masyado ka bang depressed? Do something that will lighten your, lighten you up. Magiging mag-glow ka, sasaya ka, makaka-uplift ng iyong energies. Aura. Importante aura, guys, eh. Pag lagi kang gloomy, iba'y na-attract mo, eh. Nakaka-attract ka ng sickness, etc., etc. Totoo yun. So, you need to be, optimistic, ayan. Maging positibo ka. Okay? Siguro there is something na mangyayari or marireceive mo pa parating sa iyo na positibo, maganda, or a blessing. It's a yes card, by the way. So, kung naghahanap ka ng clarity, confirmation, kaliwanagan, ito na yung sun card at ito ay yes. Ayan, no? The Fool. Panibagong chapter. Or don't be afraid to try new things, no? This is a card ng pagiging carefree, eh. Pagiging optimistic, eh. So, dalawa yung card mo rito na nagsasabi ng ganun. So, this could be a new job, a new opportunity, a new experience for you. Whatever relates to you, basta meron ditong new beginnings, no? Pagiging spontaneous, pagiging, carefree adventure, pagiging idealistic. So, there is potential also in this situation. Pagiging carefree also indicates an opportunity or the unknown. Kasi totoo naman, eh. Kasi si Fool is entering something na hindi naman niya alam kung ano pa yung papasukin niya. But he is, excited about his journey. He is positive. Ganun yung energy ni The Fool. So, dapat ganun ka rin. Parang yun yung ina-advise ng iyong card. No? So, I already mentioned the Devil card na unhealthy pattern na mag-e-end para sa iyo. So, if you've been through physical or emotional abuse, no? Ito na yon, pagtatapos ng mga bagay na yon. Lahat ng unhealthy na relationship, unhealthy na ginagawa mo sa sarili mo, kung ano man yun. Kasi this could also indicate yung obsessions, attachments, addictions, anything that is toxic, na nagpaka-toxic sa'yo, siguro for a long period of time. Kasi naniniwala ako kasi, pag napunta ka sa devil situation, matagal yan. O, pwede rin namang short term. Ang doon is para ka ng nahimasmasan, eh. Yung Dawn of Enlightenment kasi ito ay baliktad yung devil card mo. Buti na lang. Kasi kung nakatayo yan, ibig sabihin, magko-continue ka pa rin doon. Hindi mo pa rin na-free yung sarili mo doon sa attachment na yun or toxic. Whatever. Okay? So, this time, makakalaya ka na dyan sa chains ni the devil. And, you also have the Nine of Cups, but this is in reverse position, no? So, merong sinasabi dito na something na hindi nasusuklian, na ibabalik yung energy na ibinibigay, pagmamahal or whatever, kasi this is Knight of Cups. So, I'm associating it with kung ano man yung nararamdaman. So, pwede may kinalaman sa love life, or pwede rin namang hindi. O baka nag-i-expect ka or nag-i-expect tong tao na to pero hindi na ibabalik, eh. Hindi na may mirror ba? Parang ganun. O ayan, may disappointment para sa mga nag-i-expect. O ayan. Meron daw mga offer dito na maaaring ma-revoke. Or meron ditong person na heartbreaker. Whether ikaw yung bibiguin neto or ewan ko kung ikaw ba yung mangdi-disappoint dito or ikaw yung madi-disappoint. Knight of Coins, kaya lang baliktad. Nako, ito ikaw wala ng direksyon. Kasi nga parang nafe-feel ko sa'yo is depressed mood, stagnant energy. Na nandyan ka lang. Pero ang ganda kasi nung sun card mo, wag mo sayangin to. Nandyan yung opportunity dito sa dalawang ito, eh. So, dapat maging optimistic ka. Or pwedeng napakabagal lang talaga nitong bagay na pinagdadaanan mo, whatever itong sitwasyon na to or proseso na to. Kasi parang ang feel mo, na-stuck ka na rito, eh. Ang bagal lang talaga. Siguro, pwedeng merong something dito na mabagal yung development. At pwede rin kasing tao ito, eh.
Ayan o, itong tao kasi na to, hindi siya nakakatapos ng mga bagay-bagay. Kasi nga wala siyang sense of direction. Okay? Unstable, ayan, walang pasensya. Or pwedeng pagiging inip na. No? So, yan yung mga energies na nakuha ko. Merry Christmas, Gemini. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.